with Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yan, ang puputi naman natin. Para naman kinukuha tayo ng liwanag, in fairness. Oh. But anyway, Mare, mamimigay na nga tayo ng papremyo. Eto na, mamimigay na tayo ng papremyo. Instant 500 pesos para sa inyo mga pangga. Para sa ating pangga, Bingo Plus Panalo. Hatid sa atin ang Bingo Plus sa Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Dating gawe, alam nyo na, titigan at pakinggang maingay kung ano ang lucky card na mapupunta sa Baklitas for today's video. Kaya ang bola ilaglag na sa ating drop ball. Yan. Ayan na. I-drop mo. Ayan na. I-drop mo. Ay. Ayan. Ay. Talagang doon lang siya tumalbog-talbog sa lalaki. Oo. Diba? So, ang lucky card ng Baklitas ay Jack of Spades. Ulitin lang natin na ang lucky card ng Baklitas ay Jack of Spades. Mamayang gabi, antayin nyo lang po ang Hudi at Kuya Chico kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag para nang sa gayon ay masagot nyo. Kung sakaling magpaikot siya ng roleta at matapat sa programang Baklitas, kailangan nyo masagot sa kanya ang lucky card na Jack of Spades para makuha nyo ang 500 pesos sa premyo on air. Plus kung kayo mapipili na maswerteng winner ulit online, additional 500 pesos for a total of 1,000 pesos. Ganun kasimple, ganun kadali, ganun lang natin. Wala lang naman. Wala, 1,000. 1,000. Wala. Namimigay lang tayo ng 1,000. Oo, ganun. Para makatulong, di ba? Kahit pa paano magkaroon ng weekly budget, di ba? Yung iba sa atin, di ba? Kaya ako naman din sa inyo, tutok na hanggang mamayang gabi dahil hanggang kaila Kuya Jimbo pa yan. Kuya Jimbo! Kay Kuya Chico. Pero let me just remind our viewers, Mare, our listener dito sa sa Baklitas. Yes. Ayan, na naka-out pa rin po. Hindi lang kung sino-sino. Ay! Oo, naka-out pa rin po at naka-up na yung aming pong episode. Ano na ba tayo, Mare? Sa Baklitas sa podcast. Episode 4. Episode 4 ng Baklitas sa podcast na tungkol sa mga Nepo babies. Correct, di ba? Pwede nyo hanapin yan sa Spotify. Di ba? Siyempre, powered pa din by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Ayan, at syempre, itong Wednesday naman, episode 5. Matutunghayan yun na, di ba? Correct. Ako, nakakakilig yun. Oo nga. Paano yung episode na yun habang kinakati-kati ako? Parang hindi ka naman kinikilig. Parang nakakakati yun. Nakakakati. But anyways, ako mga pangga, ito po muna ang ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid pa rin sa atin ang Bingo Plus sa Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Bye, Bing Bing! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Diba? Bakit nangyari? Wow. Sabihin mo! Diba? Isang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Muli po ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklitas sa Woo! Hello pa rin po sa inyong lahat dyan sa mga kaipanig ng Metro and Mega Manila. Sa mga naghahanap buhay na at sa mga pumapasada sa lansangan. Hello po, mag-iingat po kayo parate. Mahal namin kayo. Oo. Alam mo ba, Mare, kamakailan lamang, eto may chika ko sa'yo. Ko, lakas makatubay to picture. Kamakailan lamang, Mare, naging maingay. Ang Hindi lang ng pangalan ni Senator Jinggoy Estrada. Sino pa ba? Kundi ang pangalan ni Senator Robin Padilla. Ay, ano na rin siya? At ito'y, Mare, hindi pagkakadawit sa flood control project. Ano? Kundi sa pag-awit ng pambansang awit. Pag-awit ng national anthem. Yes, oo. Kasi nga, Mare, ang nakakaloka dito, nung sa plenary ito sa plenary, session ito nung pagkaka-launch, pagkakahalal kay Senator Tito Soto bilang Senate President. Ngayon, nung mag-uumpisa na yung session, Mare, syempre aawit muna ng pambansang awit. Ayan. Kitang-kita, Mare, sa mga videos na inilabas ng iba't ibang TV network, ang kamay, ang mga daliri, ang daliri ni Senator Robin Padilla na nakaturo ng ganyan. Ay,
O nakaturo, 'di ba? Alam ko kasi tingnan mo, ibalik natin dun sa unang picture. Oo. Hintuturo. Pero dun sa nilabas ng Rappler, nag-dirty finger daw. binuhay nila ang pinakamataas na daliri ni ano. Oo. Senator Robin Padilla's dirty finger. Oh? Yan ang chika ng Rappler. Nakakaloka Yan ay nangyari, naman. Mare, noong September 8, Oo. 2025. Ngayon na nangyari, Mare, lumipas ang ilang araw. Oo. Siyempre, ang daming basher, Yes. question. Oo. Bakit nga ba nakaganon si Senator Robin Padilla? Oo. Tayo, Mare, bilang tayo yung mga Kristiyano, hindi din natin alam. Oo. Bakit? Oo. Dahil ang itinuro sa atin na tamang pag-awit ng pambansang awit nakaganito. Oo. Hindi naman tinuro sa atin, Mare, na Yung dapat kamay sa kumanon. dibdib. So, ang mga tao, may i-react sila, Oo. Mare, kung bakit gano'n nga. Oo. Bakit gano'n nga ginawa ni Senator Robin Padilla? Bakit nakaganon yung daliri niya, Oo, di ba? oo, Hindi oo. ganon, hindi Oo. noro-honor, kundi ganon. Baka may ibang rituales din sila. Eto na nga, Mare. September 11, naglabas, Mare, ng pahayag si Senator Robin Padilla sa pamamagitan ng live niya sa social media Oo, account. oo. If I'm not mistaken, sa Facebook yun nangyari. Oo. Ang nakakaloka nito, Mare, inilabas niya nga yung hinaing niya at sama ng loob niya sa Rappler. Oo Kasi, nga. Mare, ang totoo daw niyan, siyempre, di ba siya Muslim siya? Oo. Sa mga kapatid daw nating Muslim, inuuna nila si Allah Oo. bago ang bayan, bago ang watawat. Hindi So, sige. paraan daw nila yon para magdasal at Oo. para bigyang pugay si Allah. Oo. Pero Mare, ang sabi ng mga ng mga netizen, lalong nagulo yung humihanan ang mga netizen kasi sabi Oo. nila, bakit mo sasabayan ng pagdarasal Oo. ang pambansang awit? Kasi 'di ba, Baka kasi yun talaga yung nakatradisyonan nilang eto gawin. nga ang nakakaloka. Oo. May mga kapatid tayong Muslim Oo. na nagko-comment din No. na hindi naman daw ganon. Oo. May panahon daw talaga kung kailan sila magdarasal at hindi Oo. ito isinasabay sa pambansang awit. Pero Mare, hindi itong unang pagkakataon na nakuhanan siya ng ganon eh. Kasi taong Oo. 2023, if I'm not mistaken, Oo. ay nakunan din siyang nakaganon. Oo, nakaturo yung hintuturo niya. Isa lang yung daliri. Para sa kaalaman ng lahat, bakit nga ba tayo nakaganon? Bakit sa puso? Di ba yung cup dati nilalagay dito? So, parang pagbibigay pugay talaga natin sa ating watawat. Yung anong cup? Yung sombrero. Oo, yung kanilang, ano ba tawag doon sa sa lakot. Oo, Pag abaniko. naman, pero usually talaga, di ba, tinuro yan sa atin sa mga eskwelahan, kamay sa dibdib talaga. Kamay sa dibdib. Sa kaliwang dibdib. At walang sinabi sa atin na ganon. Oo. Kaliwa, di ba? Oo, kaya Tama. hindi rin natin Tama, masisi. na-confuse ako sa inyo. Pero Mare, eto bilib ako. Oo. Kasi yung Rappler, in-own up nila yung pagkakamali nila dahil sinabi nila dirty finger, di ba? Oo. Nag-sorry ang Rappler. Hindi kasi naman, tignan mo naman din kasi yung nilabas Ilabas silang ulit natin. photo. Ayan yung sorry ng Rappler. Pabasa naman ako, Mare. Mas Ayan. magaling ka magbasa ng English. Pag sa side kasi, Mare, Oo. ayan. So, Rappler deeply apologizes to Senator Robin Padilla and to the Muslim community for posting a video which carried a caption alleging a vulgar hand gesture. We take responsibility for unclear communication in the newsroom that led to the posting of content that was still being verified. The video was immediately taken down. We would like to assure our Muslim brothers and sisters that there was no intention to put any sector or faith group in a bad light, and that we are strengthening our internal processes to avoid mistakes like this in the future. Ngayon, Mare, ang mga chika naman ng mga ng ibang mga kababayan natin na syempre kumakampi kay Senator Robin Padilla. Oh. Yan ang hilig-hilig nyo kasi sa fake news. Sagot naman ng ilang mga netizen, Mare, buti pa sila, kayang mag-sorry. Hindi yung iba nakagawa na ng kasalanan, nagnakaw na sa kaban ng bayan, hindi nagsusorry. Wala pa, hindi pa napapatunayan, investigasyon pa lang sila. Hindi lang naman sila yung mga nagnakaw, may mga nakulong na nga, di ba? Ay, Narinig ba natin sila nag-sorry? humingi ng tawad. Hindi. Yung mga Diba? existing na nakakulong. Going back kay Senator Robin Padilla, di Mare, ayon sa Republic Act Oh. 8491 o Flag and Heraldic Code of the Philippines, may mga partikular na alituntunin sa pag-awit ng lupang hinirang upang masiguro ang paggalang sa pambansang awit. Oo. Ayan, so kung gusto nyong malaman yung tungkol dyan, pwede nyo yung i-research. Correct. Diba? May batas kasi
kasi na sumasaklaw, Mare. At tinuro naman sa atin nung elementarya tayo, Mare, na dapat nakaganon. Very clear. Ay, nakaganon. Hindi Kamay nakaganon. sa dibdib. Oo. Diba? At ito, hindi po namin dinadaw na ang kapatid natin mga Muslim. Mataas po ang respeto natin sa mga kapatid nating Muslim. May mga Muslim din akong kaklase. Nakaganon ba sila? Hindi. Nakaganon din sila pag national anthem. Kasi kay Muslim ka man o basta't Pilipino ka, tradisyon natin yan at talagang kumaga yan ang pinapractice natin when singing our national anthem. At saka ipinapatupad yan na may kaakibat na batas. Diba? Wala yan sa tradisyon, sa relihiyon at kung ano man ang sekta mo. Basta't Pilipino ka at nasa Pilipinas ka, you should know that by heart. Oo. Diba? Kasi tinuturo yan sa school. Sabi dito ni Rena, ibubuka lang yung kamay, di pa magawa. Baka naman may sugat. Pero kasi Mare, noong 2023, nakuna na siyang ganito. Sinabi pa doon ni Senator Robin Padilla na hindi niya daw kayang yurakan ng ating bansa, lalo na ang ating bandila. Sabi nga niya, ang mga kapatid daw nating Muslim, lalo na siya, ay may nagpapakamatay para sa kanilang faith. Ano daw ba ang sabi niya? Sabi niya parang inuuna niya daw kasi si Allah. Kaya daw nakaganon. Parang seeking guidance. Oo, parang sabi niya na parang put God first. Parang ganun sa ating mga Kristiyano. Yes. Diba lagi nating sinasabi yon na put God first. Yeah. Parang ganun. Pero ang mga kababayan natin, hindi nila maintindihan yon. Ang sabi ng mga kababayan natin, may araw at saka may oras, may tamang kung kailan ka magdarasal. Correct. Pag-awit lang ito ng pambansang awit, hindi mo pa maibukang iyong mga kamay. So yun ang ibig sabihin. Hindi lang yun, Mare, kine-question tuloy yung kakayahan niya bilang isang senador kung ano ba ang pwede niyang maitulong sa ating bansa. Lalo na ngayon at sunod-sunod, Mare. Hindi lang ng mga kalamidad, kundi ng mga lumalabas na issue tungkol sa mga pangungurakot ng ibang public official. Eto sabi ni Mario Palmera, minsan mahirap paniwalaan ang sincerity ng iba. Nagsabi about sa national anthem. Sila din naman yung mga individual na hindi tumatayo pag pinapatugtog ito. Ang daming ganun sa sinihan. Promise, naninita talaga ako din. Meron akong viral video dyan sa TikTok na binidyohan ko yung mga, eto Maria, naka-directors club. And kinall out ko yung management ng SM Santa Mesa tungkol dyan. Naka-directors club, tapos mga nakaupo. Only to find out na yung mga nakaupo pala na manonood ng mga time na yon ay mga Chinese. Kaya hindi sila tumayo. Kaya hindi sila aware. Pero dito kasi sa ating bansa, pero Mare, nakakapagtagalog naman daw sila. Kasi nung tinanong ko yung guard ka, sabi ko kasi, Manong, lumabas ako. Sabi ko, Manong, may ginawa ba kayo? May ginagawa ba kayo kapag hindi tumatayo? Then nagpakilala ako na deputy po ako ng MTRCB. Nakita ko kasi na yung mga tao sa loob, pinapatugtog yung yung national anthem. Walang tumatayo ni isa. Correct. Walang tumatayo. Tapos nung tumayo kami, parang natatawa-tawa pa sila nga Parang parang nangingisi-ngisi pa nga sila sa amin. So, sabi ko, hindi naman sa pagiging nationalism ko, pero kasi Mare, parang tayo pa yung kinukutya sa sarili nating bayan. Pero kasi, ngayon maiintindihan natin kung bakit hindi rin tayo siniseryoso ng mga nagsisilbi sa atin. Kasi tayo mismo, hindi tayo seryoso sa pagmamahal sa sarili nating bandila. Diba? Sa simpleng lang ng national anthem. Diba? Na nakakalo. Kaya sana yung mga Gen Z na nanonood ngayon, diba? Sana maging bukas po yung inyong kaisipan at saka yung inyong mga mata mapagmatsyag sa mga ganyan. Na kung sakali mang walang nakapaligid, paalala nyo man lang na alam nyo po ba na pwede kayo magmulta ng 5,000 hanggang 20,000 if I'm not mistaken. Mare, hanggang 20,000 ang pwedeng pwedeng imulta para dyan. So ibig sabihin, mapagmumulta nila si Senator Robin? Yan ang hindi natin alam kung pati ba siya, exempted ba siya. Pero kasi 'di ba napansin lang naman din yan gawa ng kasi na maling post ng Rappler against him. Nagsorry ang Rappler. Kasi for the longest time malamang 'di ba? Kasi alam naman natin dahil si Senator Robin pare-parehas silang mambabatas. Kasi kung mali talaga yung ginagawa niya, call out ng kapwa niyang senador yung attention. Yun yung... Kasi makikita mo rin naman Baka naman talagang, alam mo yun, alam mo, kailangan natin ng yung ating mga kapatid na Muslim, pa-comment naman po kung ganun po ba talaga yung inyo pong, ginagawa. Kasi meron kaming kasama dito sa Energy FM, sa relihiyon nila, si Gandang Kara.
hindi din siya naglalagay ng kamay sa dibdib. Kasi ano siya, Mare, di ba, Jehovah's, katabi mo. Di ba nga inano mo nga siya na, Kara, mano ka. Tapos sabi niya, bawal sa amin. Ay, talaga. Di ba, kasi sa Jehovah's Witness daw, bawal daw. Pero, tumayo pa rin siya bilang pagbibigay pugay at paggalang. At least, andun pa din yung pagrespeto. Sabi dito ni Barry Talavera, Mare, true, actually, ang ibang Gen Z, medyo matamlay na ang respeto sa national anthem. Yung iba ginagawa na lang joke or kung ano-ano ang ginagawa habang tumutugtog ang national anthem. Naku, sana hindi naman nyo pa pwedeng gawin yun. Kasi, lalo pat ngayon, seryoso ang ating national government about dyan. Kung inaakala nyo na pwede nyo pagtawanan at gawin kung ano-anong gawin sa ating bandila, yung gagawin yung costume, gagawin yung kung ano, mag-iingat po tayo kasi gaya ng sinabi nga ni Tita Cora kanina, may mga karampatang parusa yan at multa. Sakali po kayo mapapatunayan na nilabag nyo po at nilapastangan ang ating watawan. Oo. Muli sa ating sa ating mga kapatid na Muslim, kung ganun man po talaga yung ginagawa nyo, ay nyo po sana. Parang patawarin nyo po kami. Dahil kami po ay ignorante po doon sa ginagawa nyong kung nakaganon man talaga. Oo. Kasi may mga kakilala tayo Muslim na nakaganon eh. Oo. At bago sa amin yon, yung ganon. Na parang parang tipong, teka sandali. Hindi naman ako na-bother dun nung una eh. Nung nakita ko na yung picture na nilabas ng Rappler na bakit naka-dirty finger? Kaya nga diba kilaro ko kanina yung unang photo na nilabas natin, hintuturo, yung nakaganon. I-ano nga natin, pakita ulit natin. Hindi middle finger. Kaya bakit saan kinuha yun? Kasi yun talaga, yung panglalapastangan kay Senator Robin Padilla. Oo. Diba? Yung ating mga kapatid na OFW na galing ng mga Saudi, di ba mga nagpapa-convert yun into Muslim, kayo ba ganun din ang ginagawa nyo? Nakaganon din kayo? Hindi pa alam. Di ba? Wala pa ako na-encounter na gano'n. Oo. Kasi usually lahat na na-encounter ko, open hands. Kung hindi man, hindi sila, di ba, na-encounter ko lang, hindi nagtataas ang kamay, pero nakatayo din sila. They stop. Di ba? They stop, they stand where they are once na yung national anthem tumugtog. Diba? Hindi ganito. Kaya dapat si Kuya Chicks di pinapakanta ng national anthem kasi gagawin niyang R&B. Why? Diba? Hindi yun ang ginagaya ni Kuya Chico. Ang ginagaya niya yung bago magsumula, yung mga kapatid, diba? Ang pambansang awit ng Pilipinas. Diba? Yun ang ginagaya niya. Sabi niya, hindi naman po yung pagdarasal. Yun na po ay sign pagrespeto kay Allah. Okay. Baka pero, sinasabay ba yun sa pambansang awit? Baka kasi alam mo yun. Hindi naman po ganon ang mga Muslim dito sa KSA. Yeah. Ano, magkakaiba ba ang mga Muslim? Fema Pascua. Oo, baka kasi, hindi. Kanya-kanya din naman kasi yan eh. Pero ang importante naman doon, ang tanong dito, may nilabag ba si Senator Robin Padilla sa ating batas? Diba? Na batas dahil lang doon sa ginawa niyang alam mo yung hintuturo niya, pero yung kamay niya nasa dibdib pa rin. Diba? At kung meron man siyang nalabag, Mare, kakatigan ba siya ng batas? O ano ba? Gaya nga ng sinabi natin kanina, malalaman natin yan dahil syempre nasa Senado siya eh. Kasi in the first place, kung talaga may mali siya nagawa, sinita na siya ng kapwa niya ng senador doon. Diba? So, yun. Ay nako, mananatili sa utak natin na maiiwan sa utak natin na tama ba yung ginawa ni Senator Robin o mali? True. Diba? Yun ang mga katanungan ngayon. Tama yung fact may nilabag ba siya? Pero tama din yung sinabi niya na inuuna niya ang Diyos eh. Oo naman, put God first. Yes, in everything that we do. Pero mapapaisip ko nabubuhay tayo sa isang demokratikong bansa na may sinusunod na batas. Ha? Basta magulo. Correct. Diba? Pero syempre, gabay pa din ang Panginoon na kailangan nating lahat. Yes. Diba? Maaring may batas tayo, pero sa tingin naman ng Panginoon, batas ng tao yun. Sabi ni Bianca Ashley, wala pa uso niya. Tinuro ata yung dahig. Kaya ganon, Chos. Sabing ganyan ni Bianca Ashley. Talaga ba? Uy, medyo Sorry mo namang nai-issue ganyan. Oo. Uy, hindi mo may mga issue nga lately. Kasi si dating President Rodrigo Roa Duterte, hindi na daw nakakakilala. Tapos may mga nilabas na Saan lumabas yan? Nilabas ng mga news outlet na at saka nung nung legal team niya doon. Totoo ba? Oo, parang hirap na daw siya makakilala at saka makaalala ng mga bagay-bagay. Ganun.
So, dementia? Oh. Naku, sana wag naman Hindi, wala. Kasi ano pa naman yan eh. Malalaman naman natin yan mismo kung sa sarili niyang anak eh. Kasi isa rin sa umahawak din naman ang kaso niya yan. Diba? Hindi yung puro, di ba? Puro humba si Attorney Roque. Attorney, ano nangyari kay, kay dating president? Diba? Baka may say siya dahil nandun pa din siya. Hindi Correct. Anyways, nako, yan po muna mga kaganapan. Meron kami dadagdag ba? Wala na, Marce. Yan po muna mga kaganapan na nakalap na ating mga balita sa mundo ng showbiz. Diba? Na may kinalaman din sa showbiz. At politika. Na napunta sa politika. Correct. Mga showbiz personality na ngayon ay nauugnay na ang mga pangalan na sa mundo ng politika. Muli po ako rin po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ang nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!